Okay, so may nakarating sa atin ng information actually na itong si Liza Tanas at ang Presidential Communications ay maliban sa budget nila na 495 million pesos, budget ng PCO, Presidential Communications Office, para magpahasik ng kasinungalingan. Ma'am Parvina, how are you? You're there. Okay. Ngayon mga kababayan, at basahin lang natin itong message sa atin. Alright? Okay. Sabi sa akin, okay, yung pogo, baka pwede natin i-touch ito. Alright? Later. Okay. For your information, Liza hired, okay, this person, yung kanilang kampanya, to attack you. Ako daw. Okay? Ito ay pokling na trying hard. Okay? Sabi niya, ito ay binabayaran ni Lisa para umatake sa akin at para pabanguhin si Liza Tanas at umatake sa mga critics like you. Right? Ang nagpapakalat ng mga deepfake AI ay si Lisa. Okay? Siya ang nagbabayad gamit ang pera ng bayan. Grabe, sabi niya gano'n. Grabe itong gobyernong ito. Alright? Sabi niya dito. Ito, ibang topic na ito. So ngayon mga kababayan, sabi ko magkano ang binabayad? Magkano ang binabayad dito sa taong ito ni Lisa? Sabi niya ay 5 million a month. Alright. 5 million a month. So ngayon mga kababayan, tinignan ko ang Facebook ni Liza Tanas. Alright. Ngayon, sabi ko, ang ginagawa pala nila, maliban sa nag-hire si Liza ng trolls at ng, yung trolls kasi tao yun na binabayaran nila. Okay, tao or isang tao na, let's say for example, may hawak na cellphone o 10 cellphone ang hawak niya, or katulad ng pinakita natin, di ba, yung si Patricia Martin na binabayaran niya si Calvo, nag-aaway-away sila dun sa group chat nila na kung saan yung nag-aaway-away sila dahil sa bayad o bayad sa mga trolls. So ngayon mga palangga, itong information na nakuha natin, syempre bago tayo magkuda dito, inuunawa natin. Sabi ko, ano ba binabayaran ni Lisa? Ni Satanas? Sabi niya, itong agency na ito, itong digital agency na ito, kung saan may mga digital warriors at digital bots. Okay? Kasi yung bots, di ba? AI bots, ginagamit kasi yan sa mga companies like, di ba, yung Facebook, may bots sila, yung automatic, pag nag-message ka, yung sumasagot sa'yo is artificial or AI. Bot siya, hindi siya tao. So ngayon, mga palangga, ito yung na-inform sa atin na talagang si Lisa, dahil nasukong-suka sa kanyang taong bayan, so nagbayad siya ng bots at ang Presidential Communications para pabanguhin ang kidnapper, smuggler, kordoroy, potot, mudlo, lahat na ng kadyanitan sa pagmumukha nitong Peslak, yung Peslak ni Tay, talagang kompleto strikados. So nag-hire ng kumpanya para pabanguhin siya at magpakalat ng kasinungalingan ang kanyang mga bots para mag-comment ng bonggang-bongga o lahat ng kasinungalingan. So ipakita natin sa inyo kung ano yung sinasabi ng ating informante na paano natin nalaman na totoo ang sinasabi sa atin ng informante. Mga kababayan, hindi ko naman pinakikialaman o hindi ko binivisit, okay, yung Facebook page ni Liza Tanas at ni Marcos Jr. Kasi mga kasinungalingan lang yan. So, ang ginagawa ko actually, pag may gusto akong malaman sa kasinungalingan nila, pupunta ako sa website. So, tignan natin dito muna tayo sa Facebook ni Liza Tanas. Alright, tignan natin Eto, after ko ipakita sa inyo, you do it. Puntahan nyo para tayo ay okay.
Di ba? Mas ano ko na ng konti. Okay. Di ba? So ito, mga palangga, pakita ko lang to ha, sa inyo. So ito yung kanyang Facebook, di ba? Ayan, may blue check. Okay? Ngayon, hanapin natin yung bots na sinasabi nitong informante natin. Kasi hindi naman tayo, okay, hindi naman, ngayon, di ba, ayan, may nakalagay, AI. Ano sinasabi ng AI? Comments praise the First Lady, okay, for her hard work and dedication, expressing gratitude and admirations. Many wish her well and bless her, while others express pride in being Filipino. The comments are overwhelming, positive, and supportive. Yun ang gusto niyang ipalabas. Ni Lisa na gustong-gusto siya ng tao, pero lingid sa inyong kaalaman, okay? Lingid sa kaalaman ninyo mga palangga. Tingnan natin sa, pindutin nyo yun, di ba, most relevant, okay? Pindutin natin yung new comments, okay? New comments, okay, tingnan natin, okay. New comments. Alright, nakita nyo yan, okay? Nakita nyo pa ulit-ulit, bayad dyan. 5 million ang binabayad niya dyan. Sa mga bots na yan. Ano sabi dyan? Good job, good job. Kaya ganun ang sinasabi ng AI na puro papuri. Okay? Nakita nyo? Buksan natin yan. Ano sinasabi dyan? Wow, galing naman po. Good job, great job, keep it up, God bless, keep it up. Paulit-ulit. So, tignan natin yung ano na yan, taong yan, kung ano yung pinupost niya. Right? Okay, tignan natin para mapatunayan natin sa inyo kung anong pinopost nito. Alright tignan mo bots na bots. Okay, angat natin. So, ang chinek ko na to kanina, it's either papuri. Dalawa lang yan, papuri kay Romualdez, kay Arneta, kay Tambaluslo, sa lahat ng mga bangag, okay? Or panira kay Duterte. Okay, hanap tayo uli ng isang ng another bots, ayan. Nakita niyo mga kababayan? Keep it up. Now, meron bang ganyan paulit-ulit? Beatrice. Yan, tignan natin. Paulit-ulit. Yan daw ay, yan, ang dami, para lumabas sa kanilang AI na maganda yung sinasabi. Copy-paste lang yan. Tignan natin kung anong pinapost nito ni Beatrice. Okay? Pagkakaparehong posting yan okay. Nakita nyo? Ayan, si Romualdez. Puro papuri. Okay, hanap tayo pa ng iba para mas maano natin sa inyo. Maipakita natin sa inyo kung ano yung sinasabi ng ating informante. Alright, ito. Okay. Tulad dito. Ayan. Yan, Harry Cabral. Tignan natin kung ano yung pinopost ng Harry Cabral. Paulit-ulit di ba? Si Duterte. Paninira na naman. Ayan, puro papuri. Papuri. Rally dami kuda, palpak. Ayan, anti-government. Rally ng maisog. Puro paninira sa maisog. Puro paninira kay Pangulong Duterte. Hanap ulit tayo kay Lisa. Dahil tuwang-tuwa siya sa AI bots na pumupuri sa kanyang korduroy na mukha. Okay? 5 million yan, mga kababayan. Ayan. Sean Tan. Puntahan nyo. Okay? Ayan, Lisa, bukay na bukay ka ng gago ka. Pera po ng bayan yan. Aso. Tingnan natin kung ano pinapost. Rosas, aso. Okay. Walang ano pa po. Ano pa tayo, inanok ko to kanina in-scrutinize ko. Ito. Tignan mo to. Andrea Miller. Meron, ayan. Good luck po. Paulit-ulit yung kanilang copy-paste lang. Ayan. Paulit, pare-pareho yung comment. Tignan natin to Andrea Miller. Kung ano sinasabi. Ano pinapost? Tignan natin. Di ba? Papuri. Si Tambaluslos. Ayan. Or panira kay Duterte. Ayan, puro ganyan. Hanapin natin puro panira. Ayan, maisog. Panira. Di ba isa? Ito yung pinakita ko kanina sa inyo. Iisa ang posting, isang tao. 5 million yan, mga kababayan. 5 million ang binabayad ng buwaka ng inang Satanas na si Lisang kidnapper, pulburo, lahat na. Anak pa tayo. Nakita nyo, ayan. Kayo na mismo pumunta kayo. You're doing pare-pareho yan. Bots yan, mga palangga. Bots yan. AI generated yan. Tignan natin to si Angelica. Di ba? Papuri. Yan ba, Lisa? Tingnan mo.
Nakita nyo, ayan na naman yung post. Isa, meron bang taong magkakaiba na pare-pareho kayong pinost? O, di ba? Por si Martin, por yung mga Romualdez. Meron bang ganyan na personalidad? O, I mean, na tunay na tao na magko-comment na, ay, ito pa. Ayan mga palangga. O, Lisa, buking na buking ka ng gago ka. O, ayan. O, tignan natin si Catherine Johnson. Pare-pareho, good luck. Okay, good luck. We love you. At chuchuchu. At paulit-ulit yan, mga kababayan. So ngayon, isa pong tao, isang kumpanya ang nagpo-program yan. O, ayan. O, mga palangga, ano yan? O, kayo, pare-pareho yung posting. Pare-pareho. So, ibig sabihin, iisa lang. Mga kababayan, isang kumpanya lang ang gumagawa nito. At kayo po ang nagbabayad nito, mga palangga. 5 million pesos. O, hanap pa tayo. Ayan, o, tingnan mo. Ayan na naman, nag-iisang first lady, ayan. So, meron bang ganyan paulit-ulit? Bakit ka magpo-post ng ganyan paulit-ulit? At tingnan natin ang ano niya, ang sinishare niya. O, medyo iba ang sinishare. Okay? O, ayan, Pangulong Duterte. Puro paninira. Ayan pa natin, meron, ito pa. Ayan na, ang dami. Meron bang ganyan na mag-ulit-ulit ka? Tsaka AI generated yan, mga kababayan. AI, tingnan natin itong ano na to. Yeah. Oh, the same. Oh, pareho lang ng pinost. Oh. Ano pa tayo para matuwa kayo? Oh, para matuwa si Lisa Tanas. Oh, ito si Philip Carmelo. Tingnan natin. Alright. Oh, di ba? Oh, kita niyo pare-pareho yung posting. Pare-pareho, tignan nyo na lang dun, mga babayan. So, 5 million pesos po, according to my source, ang ginagawa ng buwakan ng inang babaeng kidnapper na ito. Maliban sa smuggling, pangingidnap, gusto niyang gumanda ang imahe niya. Gamit ang pera ninyo, 5 million a month. We're talking about this company pa lang. Okay? Kumpanya, actually, na scammer din. Okay? Kumpanya na binabayaran ni Lisa para mag-hire ng bots. Kayo na ang magdesisyon. Kayo ang pumunta sa page niya. Pinakita ko naman at halos lahat ng post may ganon. At pati kay Kuting. Diba? Grabe ang ginagawa ng mga jutang ginimis na yan. Oh. Actually, kung sa dami nito, libo-libo ang kanilang mga ito. Ito ang hinahanap ko. This is very AI. Alright? Very AI yan. Nakita nyo? Ayan o. Oh, tingnan natin yung Eloisa na yan, ha? Very AI yan. Tingnan muna natin yung pinopost niya. Oh, Duterte na. Oh, di ba? Pareho na naman, oh. Pareho na naman. Oh, yan. Panira na naman. Wala. Hindi tao. Kasi isang kumpanya lang ang nagpapatakbo. Ano sabi dito? Maraming salamat sa iyong sakripisyo, First Lady Satanas. Hindi ko masabing ang pangalan nito. Dapat Lisa Satanas. Ang iyong dedikasyon at pagmamalasakit ay nagbibigay inspirasyon sa amin. Yung translation ng Tagalog, mga palangga, very AI. Kasi kung ito'y tao na like you, hindi ganito ang klase ng pananagalog. Ito, ang husay mo talaga, First Lady. Ang iyong dedikasyon at pagmamalasakit ay patunay ng iyong pagmamahal sa bayan. This is very AI kasi yung ang husay mo, bihira ginagamit yan ng common tao. Ang galing, ginagamit lang yung mga malalalim na Tagalog, yung mga teachers na, like Filipino teachers, no? Ang gagaling yan. O yung mga malalalim na pinanggalingan talaga ng mga, kung kayo ay pangtong Bulacan, or yung mga malalalim na Tagalog. O yung mga ganitong katagaang husay, ginagamit yan sa mga formal na panunulat. Pero usually, pag sinabi mo, ang galing mo, Maharlika, hindi mo naman sasabihin ang husay mo talaga, may mga langilang taong gumagamit yan. Pero ang pinaka-common na word na ginagamit natin ay ang galing-galing mo naman. Oh, ang sabi pa dito nung troll, okay, puro tough fun pa ito, ha? Oo. Patuloy kang maging inspirasyon, First Lady Lisa Tanas. Ang iyong mga advokasya ay nagdadala ng positibong pagbabago sa ating bansa. Salamat sa iyong dedikasyon. Siguro lahat naman kayo dito gumagamit ng Google Translate. Okay? Google Translate at AI. Okay? So pag may gusto kang i-translate from English or Spanish or whatever,
ilalagay mo sa Google, di ba? Like yung sa mga cases, yung let's say, sa case sa korte, ginagamit ang Google Translate at ang AI. Or meron pang third party na talagang company na magta-translate ng mga wordings, di ba? Itong mga comment, maraming salamat sa iyong serbisyo. Ang iyong mga proyekto ay nagbibigay ng pag-asa sa maraming tao. Very AI, mga kababayan. So ngayon, ito pa, ang iyong paulit-ulit, ang iyong mga proyekto ay nagbibigay ng pag-asa sa aming mga tao. Sa maraming tao. Ito pa sinasabi niya, salamat sa iyong pare-pareho salamat sa iyong dedikasyon. Ang husay mo, patuloy lang sa magandang trabaho. Ang iyong mga advokasya, paulit-ulit. Ayan mga kababayan, 5 million yan. Pera nyo yan. Paulit-ulit ang kanilang AI generated. Tingnan mo yung, ang daming comment. Ayan na naman. Halos pare-pareho. Meron bang ganyan? Kayo po ay mga commenter kayo. Okay? Ako, sa totoo lang, yung mga nagpo-comment sa akin na paulit-ulit, kahit napapuri, binablock ko kasi nabubwisit ako. Kasi nagsaspam ka. Tama na isang papuri, 2 papuri. Pero yung atakin mo yung papuri, bots ka or what, kaya dapat ka binablock. So bakit nila ginagawa yan, Lisa? Kasi nga, alam ng taong bayan, di mo wala ka nga man lang babasang smuggler dyan, pulburonic, kasi binablock nila. That's the intention kaya nag-hire si Lisa Tanas ng firm na ito para i-block yung mga totoong comment ng tao. Like yung comment natin, sangkot siya sa kidnapping, sa extraction sa Turkey, sa smuggling, kasabwat si Michael Ma, pulburonic. Wala ka makikita. Kasi 5 million ang bayad eh. May nakita ba kayo negative? Hanap tayo kung may negative. Kung may negative man, buburahin nila. Tingnan mo, wala. Walang negative. So, perfect siya, ganon. Perfect na perfect. Ayan, another AI. Paulit-ulit. Tignan nyo ang gawa nila, mga kababayan. Paulit-ulit ang ginagawa. Itong hayop na presidential communication. I-echo nyo na yan, mga vloggers. Princess Maui, I love you. Thank you for defending me. Thank you pa. Yan yung mga taong yan na dapat ang mga pinapalo nyo kasi kumaayon sa tama. Ayan, General Macanas. Ayan, third floor. Third floor, Joey. Ayan, booking na naman ang mga jutang Ginimes, hindi ko to pinupuntahan. Ayan, wala akong pakialam sa Ginayupak na ito. The problem lang, may nag-send sa akin na Miss Maharlika, nagbabayad ng 5 billion yan. Sabi ko, sino? Sabi niya, sino ang binabayaran? Di ginamit yung firm. Ay, sinabi yung firm. So, paano ko mai-present sa inyo? Siyempre, yung bayaran yan, walang resibo yan. Nakaw nga sa bayan. Sa tingin mo ba, magbabayad ng 5 million si Lisa para pabanguhin siya ng AI na meron silang resibuhan? Walang resibo yan. Nakaw yan sa bayan. Okay? So, yan ay internal nilang pag-uusap o pasindikatong pag-uusap. Ngayon, sabi ko doon, actually, 2 yung informer ko. Sabi ko, saan ako makakuha ng resibo na binayaran yan? Wala ka talaga makukuha niyan. Pero, enough na itong resibo na ito. Mga kababayan, kayo naman ay may mga Facebook page. Siguro 2-3 comment is enough. Ako minsan, pag may comment ako, may nakakalimutan ako, i-edit mo lang. Pwede mong i-edit yung comment mo eh. Bakit kailangan pa ulit-ulit? Kunyari, may isusulat ako, tapos may nakalimutan akong word out para dinagdag ko. I-edit ko lang yung comment ko. Pero ito, 5 million, mga palangga, pera ninyo. Ayan, booking naman mga putang mga baka ng Ginimes. Booking na booking at pare-pareho ng statement. At ulit-ulitin natin, mga kababayan, pera ninyo. Kung natatandaan ninyo, last year, okay, merong silang, ang presidential communications ay hanggang ngayon, meron silang campaign para labanan ang fake news at disinformation. Diba? Meron silang mga ganyang chuchu. At mga kababayan, ang kanilang budget, again, 495 million pesos ngayong 2024. At
recently, meron silang ginawa na pakikipag-work with Google, X, lahat ng mga social media para labanan ang fake news. Jutang sino ang fake news? Mga kababayan, sumasampal sa mukha ninyo. Sino ang fake news? Taliwas na sinasabi nila na nakipag-ugnayan sila sa Google sa kung ganito. Ang purpose ng mga hinayupak na yan para i-take down ang page natin. Katulad ng ginawa sa SMNI, katulad sa akin at sa inyo. So yung sinasabi nilang labanan nila ang fake news, disinformation, ito mga jutang ginimis, mga judgimonyong bangag na ito, ang tunay na kalaban ng bayan at tunay na nagpapakalat ng fake news. Maliban sa nagbabayad sila ng trolls to attack me. Okay? Dahil itong taong ito na nag-hire ng mga bots yan, sila din ang nagpapakalat ng black propaganda against me. Pero hindi magwawagi dahil huling-huli na mga kababayan. Maniniwala ba kayo? Huling-huli na si Lisa Canas. Maliban sa pagsasmuggle niya, tignan natin yung iba pa. Iba pa niyang post. Ito, iba naman to. Tignan natin to, ha. Okay. Okay. Tignan natin yung ibang post. Kung may ganun din. Pero actually, nakita ko na to. Okay? Mga puro papuri. Okay. Ayan, kung itong 4 days, working visit. Mukhang suma ng buwaka ng ina. Okay? Tignan natin. Alright? Pareho lang. Puro bots. Puro bots, mga palangga. AI. Tingnan natin pinagpo-post niya. Ayun. Di ba? Pare-pareho ng posting. So yan po ay yan ay pagpapatunay na iisang kumpanya lang. So tama yung ating informante. Actually, yung informante natin, ang binigay niya lang sa akin is, Maharlika, ito si Lisa nagbabayad ng 5 milyon kada buwan dito sa firm na ito para atakihin ka at pabanguhin siya. Kaya sabi ko, asan yung ebidensya? Saan yung resibo? Wala ka naman makukuha ang resibo kasi under the table nga. Illegal nga Walang resibo yan. Usapan lang yan. Ito, bayaran ko ng 5 milyon. Pero dito sa pinersent natin, mga kababayan, dito nyo makikita kung gaano kasinungaling itong hayop na Lisang ito. Maliban pa dun sa kanyang mga photographers, sila Gerald Barria, si Franz Imperial, na mga photographers na lang yan na nagpapataba na para mga elepante sa kalalamon ng bayan. Binabayaran pa sila. Ang sweldo lang mga yan, more or less, between 200 to 300,000 para tapyasin ang butod ni Lisa. Para tapyasin ang kanyang mga picture, yung editing ba? Face up lang, pwede na siyang gumanda, $5 a month lang, sabi ni George na friend ko. Bistado na naman. Bistado, sabi ni Kenneth TV, bistado sa sarili niyang gawa, si La. Niloloko ang sarili niya, nakakatawa, sabi ni Solid Maharlika. Yun nga mga palangga, maliban doon sa sweldo ng mga taga-tapyas ng butot niya. Okay? Ang budget ng Presidential Communications is 495 million. Saan nila ginagastos? Sa pagpapakalat ng fake news, pagbabayad ng trolls, ng bots, ng mga companies para mag-operate ng black operation laban sa mga Duterte at laban sa mga kritiko like me and you. So yaan, nakita, sasabihin nyo, gawa-gawa, ako ba ang nag-comment? Sige ha, ako ba, 200 to 300,000 kada buwan? Ano yun, may nag-comment, walang kapagod-pagod, dahil pa ang OFW, sabi ni Gemma Kapasyon. Kaya nga mga kababayan, mga OFW, kaya kailangan ninyong humakbang ng maisog. Anong counter nila ngayon dito? Ay, fake news, ganyan. Paano naging fake news? I-Facebook niya yan. Sino ba nag-comment ng mga trolls na yan? Ha, mga kababayan? Sino nag-comment yan? Sila. Tapos nakalagay doon sa AI, maganda daw yung papuri, doon sa above doon sa mga comment, na ang First Lady Tanas ay maganda yung ginagawa, mga proyekto, chuchu-chuchu.
Pero hindi totoo. Anong proyekto ginagawa ng hayop na yan? Maliban sa pagkikipagsabwatan o nakipagsabwatan para mangkidnap ng 2 menor de edad sa Turkey. Pakipagsabwatan sa pag-appoint kay Michael Ma bilang special envoy pero sangkot sa smuggling. Yan ang achievement niya. Pero bakit wala kayong makikita na negative comment sa kanyang Facebook page? Kasi ayaw niya ng negative, kaya nagbayad ng 5 milyon. Dito na sa page ko. Ayan, may mga trolls na pumapasok dyan, pero wala akong kapasidad para anuhin yan. Sir Zorro, you're there. Wala akong kapasidad para ipagbablock ko kayong lahat. Pag nakita lang ako, talagang pag sobrang troll na lang pinagsasabi, pero wala akong time. Wala akong time, wala akong budget para ipagbablock ang mga trolls na mga bots na pakawala ni Lisa Tanas. Kayo ang humusga. Siguro naman, kahit grade 1 kayo, meron kayong common sense. Ang mga bata, matatalino na. Ang mga 3-4 years old na, ang gagaling dyan, nakikita ko minsan sa TikTok. Kayo ang humusga. Nakikita nyo pera nyo na pupunta sa trolls at saka bots. 5 million a month. Plus 495 million na budget nila. La mierda here, la mierda there. At now, what? Magpapa-concert sa Davao. Ano ang purpose niyan? Okay? Sabi ni The Scorpion, Ma'am Joey, and Pebbles na kami. Andito ba si Pebbles? Okay? Pwede na siguro ako 5M per word. Wala kaming pera. Pang-kape. Kape-kape lang. Pag nagkita tayo, magkape tayo. Pag ganun pa man, yun yung my God, mga kababayan, kung naalala ninyo ang vlog natin, galing sa ating puting ahas, noong January 28, yung kanyang kick-off party, na later on kick-out party na yan, diba, sa Carino Grandstand. Anong ginawa nila doon? Nag-issue ng memorandum, okay, sa lahat ng mga ahensya, sangay ng gobyerno, lahat ng mga empleyado, pinapunta doon. Dahil pag hindi umattend, mamarkahan ka. It's either tatamnan ka ng kaso, pag-initan ka, o kung anuman. Aside from that, nagbigay sila ng ayuda doon sa Quirino Grandstand. Hindi nga sila naka 15,000 live viewers during that time sa kabila ng mga ayuda-ayuda na pinamigay nila. Actually, ang pamangkin ni Mother Pebbles sa Lakera, pumunta doon. Pagkakuha daw ng ayuda, umalis na. Okay? So, at ano pa, dito ngayong araw, di ba, pumunta si Kuting namigay ng ayuda sa Davao kasi nakikita nila yung power ng mga maiisog o power ng taong bayan. Kaya gusto nilang i-cover up yun. Gusto nilang pabanguhin ang kanilang pangalan na mabaho pa sa pinakamabaho. Sukang-suka na ang taong bayan sa bangag na si Bangag Jr. Pumunta sila doon, nagbigay ng mga ayuda na ibigay ba ng tama sa taong bayan? Hindi. Ang daming nagme-message. Even before na, kunyari 5,000 ang ayuda, pinapirma sila, tapos ang ibibigay, 1,000 lang. Pero ang press release ni Kuting, okay, tignan natin dito. Ang press release ng Presidential Communications, kunyari nagbigay ng ganitong milyon-milyon, o patulad dito. Let's say for example, this one, okay. Ang sabi niya dito, nag-ayuda sila. Oh, di ba? Galing sila sa Tagum. Pinangunahan ni Bangag Jr. ang pamamahagi ng presidential assistance sa mga magsasaka at mangingisda sa Tagum City. Oh, puro pabida-bida lang. Pero ang totoo, gusto niyang labawan o lamangan yung taong nagmamahal pa sa mga Duterte at yung mga taong sumisigaw o nag-criticize dahil sa pambubudol nila. Oh, ano ang mga pinagbibigay-bigay nila dyan? Tama ba yan? Ayuda? Ililista 10,000, 5,000 pero ang makukuha ng mga mga magsasaka at mga mangingisda, 1,000 lang, 2,000 lang, tapos gagamitin ng buwaka ng inang bangag na presidenteng ito at Lisa Tanas ang mga picture-picture, ang mga video-video para sabihin na what? Siya ay mabuting presidente.
Ang press release, puro press release lang naman ito eh. Sabihin nila kunyari, ito. O katulad dito. Nakalagay dito sa kanilang presidential kasinungalingan. Okay. President Ferdinand Bangag Thursday brought key government agencies to Davao del Sur as part of his commitment to help the province boost its infrastructure, health, tourism, and agricultural sectors. Nasaan? To boost tourism, health. Nasaan? Hindi pwedeng bells lang, hindi pwedeng hanggang posting ng mga jutang ginimis na ito. Kailangan mayroong nakikitang result na may pinatayo o mayroong impact sa komunidad ng Tagum o ng Davao ang gobyernong ito. Wala, puro toka-toka, tungis-tungis lang. Sabi niya, nananalig ako na maisakatuparan natin ang mga ito. Sabi ni Kuting to sabi pa niya, alam ko po na ang prioridad ng pamahalaang panlalawigan ng Davao del Sur na ang patatagin ang mga sektor ng infrastruktura, kalusugan, kabuhayan, turismo, agrikultura. Hangad mo patatagin, gawin mo. 2 taon ka nang buwaka ng Genemis ka, puro bells pa rin. Sabi niya, nananalig pa lang siya na maisakatuparan natin ang mga ito sapagkat nariyan ang mga ahensyang kabalikat natin. Nananalig pa lang siya. So, nag-aano pa lang siya, nagdadasal pa lang siya kay Satanas, o nanloloko pa lang siya, nambubudol pa lang siya. Ibig sabihin, wala pang resulta. Kasi nananalig siya, dapat di ba? Seremonyas na. Inauguration ceremony na. Inaugurate yung ganito, yung ganyan, di ba? Wala. Kasi, pumunta dyan, naglabas ng pera para bayaran o gamitin, i-exploit ang mga magsasaka, ang mga farmers, para kunyari aangguluhan ng presidential communications, di ba? Ang dami-daming tao. Pero yun ay pinilit nila doon, ginamit nilang pumunta ang mga kawawang magsasaka na pinangakuan ng 5,000, ililista doon, papipirmahin 5,000, pero ang ibibigay 1,000, yung iba hindi pa nabigyan. Pambubudol yan palangga, hindi yan ang kailangan ng taong bayan. Hindi yan kailangan ng magsasaka. Band-aid solution na yan, sabi ni Galaxy. Tama. Sabi ni Kuting, layo nitong mapabilis hindi lamang ang daloy ng transportasyon, kundi pati ang pagunlad ng kaunlaran. Ano daw? Ay pag-usad ng kaunlaran ng iyong lugar. It's all bull. Okay? Puro kasinungalingan lahat. Kasi nga, ramdam na nila na malapit na silang sipain na ninyo. Okay? So ngayon, dahil sukang-suka ng taong bayan, pupunta sa Davao, wala namang programa na sustainable. Again, para po gamitin nila ang mga pictures, ang mga videos ng ating magsasaka para sa kanilang kasinungalingan. Nakita nyo na po kung paano yung bots magtrabaho kay Lisa at kay Kuting. Nandiyan din sa kay Kuting. Sa presidential communication, andyan din yung mga bots. Hanapin nyo lang. Nakita nyo mga kababayan? So ngayon, sabi ni June Panya, kami nga dito sa Cebu, madam, member ng 4Ps. ATM lang binigay, walang laman. Ako walang trabaho, PWD. Sabi ni June Panya, yes, kuta mo yan, Marami pa, mga nakaraang buwan, sinabi ko na sa inyo na yung mga senior citizen na mayroong tinatanggap na 500 ba palanggaman? 500? Ilang buwan na hindi nila binibigay. Nandyan sa bulsa ng Araneta, Romualdez, Bangag. Ngayon, ginagamit lang kayo Actually, nakakaawa ang Pilipino. Ginagamit lang kayo, maiintindihan ko kayo kung bakit pumupunta kayo dyan. Kasi umaasa kayo na yung 5,000, napakalaking bagay yun. 5,000, 10,000, pero hindi naman nabibigay sa inyo. Pinapublish lang nila kasi nungalingan na kunyari nagbigay ng multi-million, pero ang nakarating sa inyo, nada. Or 1,000, o wala, 2 kilong bigas. See that, mga kababayan? Ang ayuda ay pinagmumulan ng pagnanakaw sa kaban ng bayan, sabi ni modern vlogger. Ginagamit nila ang ayuda kahit walang kalamidad
para magnakaw. Nag-ipon sila ng pera para lilipad na naman sila para itago ang perang ninakaw. Exactly, palangga. Palibasa, ugly inside and out. First Lady Bangag, First Lady Bartek, Agnes Padilla, kaluoy good ang Pilipino. Yes, kawawa talaga. Kawawa talaga kayo mga kababayan. Wala pa din yung 500 sa seniors, tagal na yon. Sabi quarterly ibibigay, wala naman, sabi ni Liza Ramos. Madam, 1,000 na pero wala pa kami, sabi ni Anselmo. O, kita nyo, ito mga tao ito, hindi ito mga bots na binagbabayaran ni Satanas. 4,000 ata pero ilang buwan na din yon, sabi ni Marialyn. So wala talaga kayo natatanggap mga kababayan. Kasi napunta sa bots. Imagine mo yung bots para pabanguhin, para purihin sila sa 5 million a month. Tapos kayo, 500 lang naman kada senior citizen. Wala kayo natatanggap. Tapos napupunta nga dito sa mga trolls and bots. Papayagan nyo na lang ba na patuloy nilang gagawin ito sa inyo, mga kababayan? Ahayaan nyo na lang ba sila? Ito mga issue na ito, dapat ninyong talagang wag babaliwalain. Kailangan yung manindigan, kailangan yung tumayo. Sobra na ang ginagawa ng mga hayop na to, lalo na itong si Marcos Jr. at ni Satanas. Pera ng bayan. Para sa inyo ay binabayad again sa bots, sa trolls. Para sila ay magmukhang maganda ang ginagawa. Imagine nyo, ano ba yung ginagawa ng trolls? Yung mga trolls, ito yung mga binabayaran ng presidential communications para i-disrupt o mag-create ng kasinungalingan sa social media para maagaw yung atensyon natin patungkol dito sa mga malalaking issue, charter change para manatili sila sa kanilang pwesto, yung panggigipit nila sa atin, pagsupil sa ating karapatang pagpahayag at pamamahayag, ang mga issue ng smuggling, corruption, lahat, kidnapping, yun. Kaya nag-create sila ng trolls and bots. Trolls, para ilihis, okay? I-distract kayo. At minsan pa nga yan, di ba, ipaprovoke pa kayo, gagalitin kayo. Kaya sabi ko, kapag ganun ang comment, na nakita nyo ng trolls, aso yung kanyang profile, i-block nyo na kagad kasi there's no point, mga kababayan, mga palangga, para makipagtalo kayo dyan. Dahil walang prinsipyo yan eh. Okay makipagbalitaktakan, makipagdebate sa taong may paninindigan, sa taong tao, pero yung totoong tao, pero makikipagdebate kayo sa ang kanyang, ang kanyang profile, aso, ahas, o kuting, block nyo na kagad yan para tapos na ang kanilang pagtotrolling. Kasi yan ang purpose nila, yan ang trabaho nila. Kaya sila binabayaran ng buwaka ng inang bangag na administrasyon na ito kapag nakakapag-create sila ng ganong klaseng diskusyon sa social media. So there's no point. Kahit ano pang sabihin masama sa akin or whatsoever, you block it. Kasi bayad yung mga hayop na yan. Pag binlock ninyo, di apektado sila. Pwede kayong sumagot doon sa nakikita niyong tao. Minsan, yung mga nagsasabi ng mga kaletsyan dyan, minsan hindi ko yan binablock eh. Nayaan ko lang sila. Kasi tao naman sila, tinitignan ko yung mga profile, hayaan mo na siya. Yan ang feel niya eh. Baka sakaling magising in the future. Pero kapag alam niyong trolls, block nyo na kaagad yung mga palangga. Kasi yan yung purpose nila, to provoke you. That's their job. I-provoke kayo so they can make money from Lisa Satanas. Monitor dyan, may taga-monitor pa. Mino-monitor yan ng presidential communication. Sabi ko nga, yan yung mga hinayupak na yan, ang trabaho nila. Hindi, imbis na gumawa sila ng tama, magbantay sila dito sa ating mga diskusyon, magko-comment sila, ipoprovoke kayo, gagawa ng eksena, yung mga off-topic ba? O yung iba, mga kasinungalingan. Mga defamatory statement na wala namang kakwenta-kwenta. Yun yung purpose nila. Kaya sabi ko sa inyo, dapat yun ay i-block ninyo kasi nga, trabaho nila yan. At yan ay utos ng Malacanang. Utos ni Lisang Bangag. Maliban sa trolls, may bots pa sila. To disrupt, okay? Para i-disrupt yung ating, i-distract yung ating
pagsulong dito sa mga issue na dapat malaman ng bayan. Kasi parang kasi ganito yan eh. Kunyari, may magko-comment ka ng something na gagawa ng issue ng kasinungalingan. So, ikaw ngayon, parang maku-curious ka. Totoo kaya sinasabi nito? That's their purpose. Sige nga, check mo. Parang magdadalawang isip na, ay baka maninimbang ka. Pero yan yung purpose ng bots and trolls ni Lisa Tanas. Mag-create ng provocation diyan sa mga comment section at kapag sila'y nagtagumpay, may bonus siyang mga yan. So, wag ninyong hayaang magka-bonus sila na galing sa pera ng bayan. Yung hayop ng mga jutang ginimis na yan. Kaya pag may nakita kayong comment, mga kababayan, talagang, anuhin nyo na yan, gurgurin nyo na ng pinaka-bongga. Imbis na pag-usapan ang mga mahalagang bagay, well, they're bayad. Imagine mo, 5 milyong piso. Kada buwan. We're talking about one agency pa lang to, ha? Kasi gusto ni Lisa, bumango siya ng bumango. Pero paano ka babango, i-booking ka na? Diba? Booking na ito, mga kababayan. Ngayon, anong pinagkakabalahan ng mga Senado at Kongreso? Anong pinagkakabalahan ng mga Senate? Ipapatawag si Pangulong Duterte, di ba? Tungkol dito sa war on drugs na ito, na, during his term. This is very Lisa. Kasi nga, muli at paulit-ulit kong sasabihin sa inyo, gusto nilang i-cover up, gusto nilang pagtakpan ang usapin na si Marcos Jr. ay bangag addictus benedictus. Si Lisa ay sangkot sa kidnapping kasama si Teddy Boy Locsin, yung asawa ni Teddy Boy, kasama yung mga tiwali sa ISAF, sa DFA. Yan ang mga issue na gusto nilang pagtakpan. Kaya pinigipit si Duterte, okay? At ang iba pang gusto nilang gipitin para ma-distract kayo. Para matabunan ang issue ni Pidea Leaks, ni Marcos Jr., again, ang smuggling, hoarding, pagtaas ng kung ano-anong mga bilihin. Kaya patuloy kayong hirap na hirap dahil ang gobyerno ninyo, ang focus nila, pagtakpan ang kanilang mga kasinungalingan at mag-hire ng mga bots, mag-party, magtsuktsakan sa loob ng Malacanang, pagsisigawan ng PSG hanggang sa maggurgur sila sa kanilang sarili, magpulburon. Again, grabe, non-stop mga kababayan. Kaya nasa mga kamay ninyo, pulboronic addictus is watching, sabi ni Irene. They are creating false narrative, sabi ni Julio. Exactly, Julio. Yan yung sinasabi ko. Nagkikreate sila ng, kasi ililis nga nila eh. Kasi ayaw nilang, let's say, nagsasalita tayo ng smuggling, kidnapping. So magkikreate sila ng something na narrative against me, ng mga ganitong kwento, para ilis kayo. Tapos, ako curious yung brain ninyo. Pero huwag kayong magpapadala dyan. Before you react, dito sa mga nagko-comment na yan, mga palagay, i-check nyo muna yung profile picture nila kung talagang sila ay tao. Kapag nakalock at nakita nyo mga cartoon characters at paulit-ulit, walang kwenta yung mga posting, huwag na kayong sumagot. Sayang lang ang inyong time, ang inyong pagpipindot-pindot sa inyong telepono, mga palangga. Okay? Sabi ni Marius De Leon, 73 years old na ako, ni Singkong Duling, wala ako natanggap na ayuda. Puro balita lang na may natanggap. Yun na nga, kawawa naman aking mga palangga. Yun ang sinasabi ko sa inyo, puro balita lang ito. Sabi ni Jiminishi, legit ako, madam. Ano ka ba? Aso ka? Yan ang may mga aso naman kasi na yung aso nila talaga pinopost nila. Malalaman mo naman yun eh. Sabi ni Bonbon, trolls ako ng alindog mo, Maharlika. Sabi ni Balitang Hitad, diversionary tactic. Exactly. Alam ng mga bangag na malapit na sila, masipa sa pwesto, kaya wala nang gagawin na matino ang mga yan, kundi magnakaw ng magnakaw. Yun na nga. So, bukas may pa-concert pa sila. Okay, may nag-message nga eh. Actually, na-post na yan ni Mother Pebbles Talakera. Okay? May pa-concert sila. Imagine niyo, ilang milyon mga kababayan nang ibabayad nila sa magko-concert bukas dyan sa Davao. Ang intention again yan, para tapatan ang mga Duterte. Ang maisog rally, 6 hours ago, ito pinost ni Mother Pebbles.
Bagong Pilipinas, budol. Huwag kayo umattend sa concert dyan sa Tagum or kunin nyo na lang yung ayuda tapos layasan ninyo sa concert. May nag-message sa kanya. Ang sabi na nag-message, hide my identity po. Taga-Tagum City po kami. Para lang dumami ang mga a-attend sa concert bukas, lahat ng tricycle driver, pinangakuan ng tig 5,000 pesos at libre pamasahe na ang magpunta sa concert. Lahat po ng mga kakalabas lang sa kulungan due to tukhang dati at nag-probation, pinatawag sila. Pina-fill up ng ayuda form at may claim stop pa. Bukas sa concert daw po nila matatanggap basta magpunta lang sila. While nag-fill out ang sabi daw, ang swerte nyo. At dito sa Tagum, mabuhos lahat ng budget para sa Davao. Kasi panay rally sila doon, kaya huwag kayo makisali sa maisog na yan. Imagine mo, sinabihan, huwag daw kayo makisali, kaya swerte kayo dito sa mga tricycle drivers, swerte daw kayo kasi bibigyan kayo ng 5K. Hindi naman kayo bibigyan ng 5K. Budol yan. Inutusan pa na, huwag daw pumaten sa maisog rally. Pressure po sila na matatalbugan ang record ng Maisog, Tagum City. At isa din ang Tagum sa may pinakamaraming nag-attend na rally ng unit team. Kaya sobrang pressure nila kasi alam nilang mahihirapan na sila. Exactly! Kung matino, ulit ang bangag na gobyernong ito, mismo ang mga kapulisan. Bakit nag-issue ng memorandum itong hinayupak na bangag through PNP and AFP? Na pagbawalan na manood ng Boljak TV o ng Maharlika, itong ating mga men and women in uniform. Bakit pinagbabawalan? Kasi parang hindi daw po kayo makanood ng expose. Kung talagang marami pang natutuwa dito sa jutang ginimis na kuting na ito, even ang mga tao sa loob ng gobyerno ay sukang-suka sa kanila, pinipilit nilang umattend dito sa kanilang mga concert. Yung concert na yan, makakatulong ba yan sa taong bayan? Ilang milyon na naman po ang kikikikbakin ng mga alagad ni Lisa sa pagbabayad dito sa mga sound system, sa mga talent, sa venue. Diyan sila magaling. Ilang milyon yan. Imbis na mapunta yan sa mga livelihood program. May concert na sa Malacanang halos every night. May pa-fireworks pa. Yumayanig nga yung mga kapitbahay dyan sa malapit sa Malacanang. Yung iniulat ko yan sa inyo, may isang condo dyan na narenta nila lahat para lang mag-party-party sila. May isang place dyan. Diba? Halos every night nagpa-party sila. And now ngayon nagpa-party sa Tagum. At lulilangin kayo. Okay? Lililangin kayo na bibigyan kayo ng 5,000. Tapos hindi naman bibigay sa inyo yan mga palangga. Kukunan lang kayo ng video, pasusutin kayo ng t-shirt na Bagong Pilipinas chuchu-chuchu. Pero ang totoo, bubudulin kayo mga kababayan. It's the same thing sa issue ng Pogo ngayon. Yung kay Go na yan, Alice Go na yan. Actually, pare-pareho lang yung mga yan. Hindi ko napanood yung hearing na yon kasi nga, yun kasagsagan ng ating PIDEA Leaks. Gusto nilang pagtakpan. Pero nakikita ko, itong si Alice Go ay sinungaling naman talaga. Pero anong point natin dito sa Pogo issue na yan? Gustong iniimbestigahan at titignan kung sino yung mga tao sa likod niya kasi may Pogo operation, Kung kayo'y nakafollow sa akin, isa yan sa mga in-expose ko sa inyo last year. I think, June yun. Na ang katotohanan sa Pogo, mga kababayan, ang protector ay si Bangag Jr. Si Romualdez. Di ba? Naalala niyo yung may na-raid sa Las Piñas na meron 3 sibilyan na bang. Di ba? Ang totoo nun, mga palangga, gawa yun ng gobyerno nila Abalos para kasi kalaban nila. Okay? Sa kanilang Pogo operation. Kung natatandaan ninyo, inulat na natin yan 1 taon ngayon lang, kunyari, na i-imbestiga itong mga hinayupak na ito, itong mga kongresista at senado na ito, yun ay pag-cover up at pag-overpower dito sa PIDEA Leaks at sa pagiging bangag ni Marcos Jr. Pinaghuli nila yung mga tao doon, di ba? Mga workers doon, mga Pilipino yun, di ba? Ang purpose noon, para
pabagsakin ang kakumpetensya ni Benhur, ni Benhur Abalos, ni Remulla, ni Kuting, ni Lisa, ni Tambalosos, kasi sila ang magpa-partner dyan. At yung certain go. Okay? Ayon sa ating source, that time, yung kapartner nilang Robert, okay, ang nag-o-operate sa Cavite. So kasi ang purpose nitong mga pogo-pogo na operation na yan ngayon, mga palangga, itong kay Alice Go na yan, kompetensya lang yan. Kasi gusto nilang ma-solo ang operation. Remember, yung pinakita natin sa inyo last year, siguro kalimutan nyo na, meron akong pinresent sa inyo na facility center dun sa Shaw Boulevard na kung saan ay ang nag-ooperate noon ng Pogo ay sila Remulla. At magkakasabwat nga itong gobyernong, not Remulla, si Abalos. At magkakasabwat nga itong bangag na administrasyon na ito. At sinabi ko din sa inyo, di ba, hindi lang, ang ban na yan, hindi ko nabanggit yan. Pero Pasay, Calamba, Calamba Laguna, yun yung talagang pugaran din ng Pogo. Di ba? Yun ay what? Mga kalaban nila. Okay? Kapag ito'y legitimate Pogo operators, dahil, legal naman sila mag-operate sa ngayon, di ba? So kapag legitimate na Pogo operators, patutumbahin yan ng gobyerno. Alright? Nabigyan ng permit, pero patutumbahin nila kasi mga palangga, ano gagawin nila? Kukunin nila syempre yung mga tao doon ay, tawag dyan? Susulutin nila. Okay? Sinusulot nila yung mga empleyado. Oh, yan. Pati mga bettors. So ngayon, tatam na nila, kunyari may mga human trafficking, pero hindi naman talaga naaalis yun na may mga human trafficking. Di ba? Remember, sabi ko, itong mga grupo ni Tambaluslos, itong grupo ng mga bangag, nag-hire ng mga Russian girl na pinapapasok dun sa Pogo, iba-iba, Russian, Armenian, Romanian, na favorite ni Lisa Tanas, na Manggurgur, iba't ibang lahi. Okay? Na hindi na nga dumadaan sa immigration dahil may sariling airstrip mismo ang Pogo hub nila Tambaluslos, nila Lisa, dyan sa Cavite, doon sa Island Cove. Kaya na dinideny na sinabi ng mga Remulla na naibenta na nila yan. Kaya it's true na ibenta na nila yan. Pero ang protection galing sa DOJ. Galing kay Remulla. Kaya itong si Alice Go na yan, bakit lang sa kanya nakasentro? It's good na kung siya ay may involvement dito sa Pogo na yun, bakit nakatutok ang limelight sa kanya? Ito mga hinayupak na kongresista, ayoko sanang pag-usapan yan Yung si Alice Go kasi distraction yan. Pero gusto kong ibalik sa inyo yung expose ko sa inyo last year, na dyan sa Island Cove, Cavite, Palangga, talamak ang human trafficking. At ito yung mga illegal na Pogo games at yung mga pinapapasok ng bangag na gobyerno ng mga kababaihan na tinutorjak din nila dyan at ginagamit na prosti. See? Sino magkakasosyo niyan? Ito yung gobyernong bangag, si Tambaluslos. Balikan nyo ng June yung vlog ko dyan sa Facebook natin. Si Remulla. Mayroon silang, sabi ko nga sa inyo, may bagsakan ba, lapagan ng aeroplano. Yun nga, airstrip na hindi na dumadaan sa immigration ang mga gusto nilang ipasok, babae man o mga ibang lahi na kasabwat nila. Kaya yung mga kasinungalingan nitong kongresista, mga senador na to, kabiesan yan, kadyutahan yan mga palangga. Kasi gusto nila sila ang mag-ooperate. Diba? Yan si Lisa Tanas, kumikickback, at si Tambaluslos na lahat sa Okada, yung issue natin sa Okada. Hindi pa kasi inaalaw yung picture na, yung ebidensya na hawak ko, mga palangga, na kung saan si Lisa ay nandoon sa Okada, nag-uusap sila para sa kanilang kickback doon sa Okada, hindi pa inaalaw kasi baka gurgurin yung nagbigay sa atin ng ebidensya. So nakakaawa din. Pero kapag sinabi niyang go na, Marlica, ipapakita ko sa inyo na ando doon yung buwaka ng inang Lisang yan. Lahat yan. Okay, Pagcor. Sila lahat yan. Kaya kung itong matino ang gobyernong ito, yung issue kay Alice Go, lahat ng issue ng mga illegal, napakadali lang yan huliin. Pero paano mo huliin yung mga yan? Katulad sila, paano mo sila huliin? Kasabwat sila. Diba?
Ang sinasabi nila noon, nung June of last year, di ba, hinuli yung mahigit, I think 2,000 plus or more or less 3,000 workers doon sa Pogo. Mga Pilipino yun. Sabi nila, na-rescue nila. Eh bakit inaresto yung mga yun? Ikinulong yung mga yun. Eh, biktima dapat yun ng human trafficking, di ba? Pero anong ginawa ng gobyerno? Ikinulong sila. Balikan niyo yung balita na yun. Ikinulong sila. Paano yung pamilya nila during that time? Hindi ko nga alam kung iba sa kanila nakalabas na ba or what. Kasi yung katakawan, kaswapangan, at ang ambisyon ng Jutang Ginimis na mga Abalos, ng mga lahat yan sila magkakasabwat na maghari-harian dito dyan sa Pilipinas. At yung mga Pogo workers na mga biktima din yan sila, lalo na yung mga Pilipino, may ibang lahi. Pero during that time, kinulong sila, instead na rescue sila. Remember that? Kinulong sila. May mga family yung mga yun. May mga pinaaral, baka nga iba sa kanila, hanggang ngayon, nakakulong pa. Pero you know, ang intention talaga nila ay para gurgurin ang kanilang kakompetensya sa Pogo. Kaya ito siguro si Alice Go, kaya nila pinagginigisa ngayon kasi nga malakas siguro malakas ang kitaan at nasasapawan ang kanilang operation. Okay? So yun yung purpose niya, mga kababayan. Sindikato na kasi ang gobyerno ninyo. Sindikato na sila. Kaya yung mga pangyayari ngayon, sila lahat yan. Remember, 1.8 tons ng pulburon, ng shab-shab na nahuli. Nasa na? Imbis na pag-usapan yan ng mga kapi-kapihan nila sa Senado, yung mga press conference ng mga buwakan ng inang kongresista. Bakit ayaw pag-usapan yung 1.8 tons na naging 1.4, na naging nabawasan uli? Bakit tayo pag-usapan yung mga hayop kayo? Kasi kayo ang involved. Protektado yung driver na nahuli, tinakpan ng mukha, tinakpan ng pangalan, protektado, naka-vest, talagang secure na secure. Ayun, nag-drive ng ipinagbabawal na pulburon at sisirain ang kinabukasan ng taong bayan. Protektado. You compare to Agent Morales, na hanggang ngayon, walang proteksyon ng gobyerno. Doon na lang, mga kababayan, kung itong gobyernong ito ay patas. Si Agent Morales, babalikan natin, nag-testify lamang sa kanyang nalalaman nung siya ay agent sa PIDEA na si Bangag Jr. ay pulboronic ayon sa informante. Samantalang ito si driver sa Rate, nahuli nang nag-drive ng pulburon. Pero ano nangyari? Nag-executive session, protektado, naka-vest. Sabi ko sa inyo, kapag kawatan ka, kasabwat ka ng gobyerno, bibigyan ka ng PSG. Pero pag nagsabi ka sa katotohanan, nag-criticize ka, katulad ni Agent Morales, walang pakialam ang gobyerno sa iyo. Sa halip, kakasuhan ka, tatamnan ka ng mga fabricated crime. Ito nangyayari ngayon. At pag nag-criticize ka, pag nag-express ka ng iyong freedom of the press, freedom of expression, magsalta ka ng iyong mga hinaing, katulad ng maisog. Anong gagawin ng buwaka ng inang mga bangal? Lalagyan ng traktora, maghahar ng mga dibatutang mga tambay, na naka-ready para sindakin, i-intimidate kayo. See? Ito po yung pang-araw-araw na hinaharap ninyo, natin dyan. Lahat kayong mga palangga sa Pilipinas. So, bangag na ang gobyernong ito.